Okay, kung gitawag ang tanan katong nasa gawas, kung gihangyo nga maglingkod tayo, pahimutan ba ito kagalingon. Kung di kita, natay pipila na lang ka mga sumbaga kuan kay alas 12 maniud na ta. Gamay na lang yun, no? 30 minutes, mga ina na lang atong time and then maniud na ta. Okay, so ato sang ihatag atong 30 minutes mamati sa atong mga reaksyon. Kung gihangyo katong nasa luyo, kung lingkod ta, wala sa'yo maglakaw-lakaw, okay lang nga putindog, mga kape dito, pero mag-continue man ta, mamati sa ta, okay? So, akong gihangyo ang diretso na pastora, diretso na, si pastora o si apostol Dian. Amen. 30 minutes, yes. Yes, 30 minutes. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, Father, we just thank you for this second session. Father God, we ask that you would open up our spiritual understanding. Father God, that we would receive the word of God and where you want us to go. And we just give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory Thank to you, God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You need a battery. Nangayo ko sounds, Pastor. Okay, thank you. So there's different kinds of strongholds that are in the thinking of our minds. Daghan kayong klase sa kanang mga lig-on nga espiritu nga nagdula sa tuhuna-huna. And so everybody is different in this room. Amen. Yes. And so you have different experiences in life, different things you were taught growing up. Nagkalain-lain tan kasinatian sa kinabuhi ug lain-lain po nato nga mga gihuna-huna. And so you know personally if you have a struggle in an area. Ikaw mismo nakapaluka kung kani nga dapit na akay pakikugno. And so in John 8:44, Jesus spoke this scripture to the religious people of the day. Ang Juan 4 versikulo 44 nakikinabi si Jesus mahitungod sa mga liyoso nga mga tao. He told them, he says, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. And when he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Okay, ang Juan 8:44 nag-ingon, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, o buot kamo musulod sa mga tinguha sa inyong amahan, mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, kay bakakon man siya ug ang amahan sa tanang bakak. So a stronghold in the mind, in our thinking, is built by lies from the devil. Kanang espiritu nga nasa tuhuna-huna, mao kana ang bakak sa yawa. Yes. And so Jesus was saying that it is a resource center that the enemy pulls from in our soul or in our mind. Ang Ginoo nagtudlo kanato nga kana mo'y tinugdan sa kaaway nga mao kana ang mudaot kanunay sa atong pagpanabot. So if we continue to have wrong thoughts or things that are negative, things that cause us to shrink back or have fear, so kung kanunay natong gibalik-balik sa tunghuna-huna ang paghuna-huna o mga sayo, paghuna-huna o mga negatibo, mga butang, nga muhatod kanato sa pagkahadlok. sometimes we have anger, we have control, we have pride. So usahay naatay kasuko, naatay garbo, naatay tanan nga dili maayong panghuna-huna. Sometimes we read the Bible and we can have a religious argument about what God said we could do. Usahay magbasa tag Biblia unya ato ning kanang maghimot ang argumento sa relihiyoso kaayo nga pamaagi. Because Jesus was telling the people, you can listen to what the Pharisees do, but don't do what they do.
So ningon si Jesus makahimo ko sa pagpaminaw unsay gitudlo sa mga Parisiyo diyan ninyo apan ayaw ninyo buhatan ilang gibuhat. He says they're going to give you the scriptures. O hatagan tamo og bahin sa kasulatan. He says, but they can't walk out the scriptures. Apan dili ta makahimong magalakaw gawas sa pulong sa Ginoo. Jesus gave them 7 woes of the Pharisees in Matthew 23. Ang Mateo kapitulo 23 naghatag si Ginoong Hesus og napulo ka pamaagi. He said that they did not enter the kingdom of God and they blocked the people from going to. Dili ta makasulod sa gingharian sa langit hangtod nga kung kini mga tawhana ang mahimong mababagan. He said they exploited or they proselyted new converts. So kini mga Parisiyo ilang kanang babagan ang mga bagong mga gipangkabig. It's like they would he says they'll travel all over the world to get a convert, but then they made them twice as much a son of hell as them. So ilang maglibot sila sa tanang parte sa nasod ilang tugutan ang kini mga bagong mga kinabig nga ilang yun lutuson. They were taking advantage of people for profit, for money. So ilang pangwartahan ang mga tao. They didn't care about their soul. They Wala wanted sila their magtagad money. mahitungod sa kalag apan ang ilang gitagad mahitungod kaning sarapi. He said they had false oaths. They made oaths and vows. They swore by the temple. Maghimo sila og mga pangapanagsaad sa templo. They were money driven. So ilang murag nagatrabaho sila tungod sa kwarta. But he said they neglected the truth of justice, mercy, and faithfulness. Apan ilang gibaliwala ang kaluoy ug ang pagkamatinud-anon ug ang pagkamaluluyon. He said outward they looked good, but inward they were full of dead men's bones. Sa gawas maayo silang tanawon pero sa kinasuluran sama sila sa mga patay nga mga baho. It means that inside they had corruption and evil thoughts. Diha sa ilang kinasuluran na ay mga pagpangawat o bisan pa sa ilang panghuna-huna. He said they were full of hypocrisy. Ang ilang kinabuhi puno sa pagpakaron ingnon. They were play actors in the church. So mura sila naghimog nagdula mo ingon nga mga aktor sa simbahan. So they had no real love in them for the lost at all. Wala sila tinuod nga gugma sa mga tao nga wala pa makadawat sa Ginoo. And so that's the religious stronghold today. So mao na mga relihiyoso nga mga likon nga espiritu nga naa karon nagalibukan nato. It's void of the love and compassion and mercy of Jesus. So wala sila tinuod nga kaluoy o kanang pakaluoy diha kang Ginoong Hesus. And so when Jesus said that Satan speaks to us out of a resource center, So ningon si Ginoong Hesus, nakigsulti si Ginoong Hesus pinaagi sa iyang gigikanan niya nga mga pamaagi. that means that a resource is a place where Satan can get his goods. So ang tinugdan niya na mga si Satanas gusto makakuha sa mga butang kung unsay maayo. That means that there's a supply inside of our heart somewhere. So sahay makadawata og kanang bisa pagagikan ang gikan sa atong kasing-kasing bisag asa. It means there is still a lie that we believe is true, and the devil talks to us through the lie that we believed. Usahay mutuo ta sa mga bakak kay mao na gipatuo sa yawa nato nga atong tuuhan ang sayo. Because Jesus said, when you know the truth will make you free. O niya si Ginoong Hesus mingon kung makabaton ka mong kagawasan, ako makabaton ka mong kabaturan, makabaton ka mong kagawasan. So when I hear the truth on an argument that I have in my mind, Sa diha nga nakadungog ko sa kamatuoran nga mo'y nakigbugto sa kuhuna-huna, and I now receive the spirit of truth, sa diha nga akong nadawat ang espiritu sa kamatuoran, and I get freedom from those evil thoughts and that spirit, kung nahimo kong nagawaston sa pagtudlo sa sayop-sayawa. it cannot talk to me anymore in my mind. Dili na siya Amen. pwede nga musulti na ko pag-usap kaya nakadawat na mo ko sa kamatuoran. That's why we're supposed to receive the engrafted word of God inside of us. Kinahanglan nga ato gyud madawat ang pulong sa Ginoo diri sa atong kinasimulan. Even though sometimes we have a battle in our flesh. Usahay na atay pakigbuklo sa tungunod. Because whenever a demon torments our mind, it gets down in the flesh. Tungod kay kung unsay gihasol sa yawa sa tungunahuna, moabot ni sa tungunod. And many people, when you get deliverance, it comes up out of this physical body.
So sa Amen. madaghan kayong mga tao sa diha nga makadawat kagawasan murag ang atong lawas pod makigugno. So once the lie of the enemy that's been speaking to you gets evicted out of your heart, So kung ang yawa mo sugod na sa pagpamakak sa inyong una-una, sugdi na siya pagpagawas gikan sa imong kasing-kasing. now the word of God can rule in that area. Tungod kay pulong sa Ginoo makahimo sa pagdumala ni ana nga bahin. So many times people still hear word curses that's been spoken to them by others. So naghan ka na to nga makadungog ta nga tungluhon ta sa laing tao. Pagmalikason ta sa laing mga tao. Many times people have a lot of trauma and bad memories and painful things that happen to them in their hearts. So daghan kayo na to nga nakasinati og kahadlok og trauma nga naa ra gyud giapingan nato sa tong kasing-kasing. There's still an evil impression inside their thinking and they think about these things. So naghay mga panahon nga ato ning gibalik-balik sa paghunahuna ang atong giagian mga kasinatian. And so those are things that will talk to you and pull you into bondage. So mao ni mga butanga nga may magsulti nimo magbalik-balik og sulti mao na hinungdan nga murag naginapos ta dili ta gawas nun. It'll cause you to have self-hatred or unforgiveness and bitterness. So usahay kung pati na tagkaluoy sa atong kaugalingon, dili ta ta makapasaylo, naa po nato ang pagdumot kay kining espiritu nagbalik-balik man sa It can pangunahuna. cause people to have a lot of fear and insecurities. Daghan kayong mga tao karon nga puno sa hadlok ug murag walang kasiguruhan sa iyang kinabuhi. Because the devil takes advantage of you when you have pain inside your heart. Tungod kay ang yawa mo sulod ni kung sige ra kagtago sa imong gikahiubsan, sa imong gikasakitan, o dili ka mahigawas gikan ini mao nay gamiton sa yawa para nimo. So what he does is he oppresses our minds with sorrow and depression. So sa ibuhaton sa yawa iyang pabalik-balikon sa atong una kini atong giagian nga makasakit, pagkagulanan, mahinungdan nga malugmok ta. And so it brings in more bondage into the heart. So mao ni ang magdala nimo nga ginapos ka dinhi sa imong kasing-kasing. And it really will cause people to give up. Daghay kayong mga tao nga murag di na lang ngayon di na nako kaya. The devil oppresses minds and causes people to feel like there's no hope. Tungod kay yawa kanunay magsulsol nimo oh di wa na kay paglaom di na ka mahigawas diha. Because remember, the demons always take advantage of us in our pain. Hinumdumi nga ang yawa kanunay niya gamiton himuot kapusong ta sa mga butang nga atong giagian nga puno sa sakit. So we as a people of God have to be honest about emotional pain. So Amen. kinahanglan kita mga tao mahimong tinuod ta kung sa atong gipati o sa atong gikasakitan mahimong tang tinuod sa Ginoo. Because sometimes people get prideful and they try to hide it and act like they're okay. Daghay kay mga tao nga puno sa hangko kung yun okay ra man ko okay ra pero puno na dire. But we have to be honest that we're hurting. Amen. Kinahanglan usulti kag tinuod kay Ginoo na sakitan jud ko. And God will deliver us from whatever it is that the devil has done to Kung ang us. yawa mo pahigawas nimo kung sa imong gibati karon og dili na ang yawa nga makailan nimo pag-usab. Because the devil takes advantage through people, Tungod kay ang yawa iya po na pahiyuyunan ng mga tao. through situations that we have been through. Kanang atong giagian sa mga sitwasyon nga atong giagian karon gamito na sa yawa. And that's how he builds those structures of thoughts in our mind. Mao na iyang sugdan sa pagtrabaho nga mahimo na nga atong una-una utuo na pud nga ing-anak ta. Some people have false belief systems. They do not believe they're good enough for God to use them. Daghay kayo mga Kristohanon karon mingon na di man ko maayo, dili ko pwede gamiton sa Ginoo kay ing-ani man ko, dautan man ko, pobre man ko. Sige tag-an na hinungdan ganit ta gamiton sa Ginoo. And they also have a lot of, carry a lot of grief and a lot of unforgiveness toward themselves and others. Naatay mga kasumaanan unya daghay mga Kristohanon nga di makapasaylo usab sa uban. Naba na dinhi. Oh, naay mga tao nga di makahimong pagpasaylo, di makapasaylo sa nakapasakit niya, ug di pud ta makapasaylo sa tao nga atong gikalagutan. Many times people feel like they have failed in life. So daghay mga tao mingon wa na ing-ani na gyud ko nasayop man ko kanunay. Amen. Sometimes you can be sick in your body, and that spirit of sickness will tell you God does not want to heal you. Usahay masakit ka, moingon na po ng yawa nga oy, di good mo ayo ng Ginoo nimo. They will speak to you. Musulti si ana mo nang hangtod karon dadadaon nato ning atong sakit.
So anything that speaks to us has a body. So ang tanan nga na ang isulti nato kini nga may tungod nili nga lawas. So if you hear a voice speaking to you, even though it's invisible, Kung nakadungog og tingog bisan pa nga dili nimo siya makita, it's spirit form. so espiritu na kanang espiritu na. And so sometimes in the body of Christ, we listen to a lot of voices that are not the Lord. Ingon sa mga nga lawas ni Kristo, sige tagpaminaw sa tingog nga dili gikan sa Ginoo. We listen to that voice of rejection, Maminaw ta sa kanang tingog nga mga sinalikway ta. the voice of abandonment that tells us we're not good enough to be loved. So usahay maminaw ta kanang isulti nga murag sinalikway ta, murag kini nga simbahan wa ni lami kay dili mi kung panaho. The voice of the accuser, an accusing spirit will accuse you if you let him. Naapoy atong tingog nga malunggan nga naay musumpong nato nga murag kita'y pasumanginlan bisan dili kita tingog na siyawa. Sometimes people have a voice of regret. I regret. I wish I would have done this or done that. So naapoy tingog batong malunggan nga murag magpasol ta unta wa to nako gibuhat unta wa nako tubuhata. That means you have to release that to the Lord and let it go. So kinahanglan nga ato nang itugyan sa Ginoo ug mugawas na siya din hinato. Because in that area of your heart or your soul, Tungod kay kanang nga parte sa imong kalag ug sa imong kasing-kasing, that spirit will open the door to other spirits to come in and talk to you. mauna nga mauna imong apply sa ipuntahan sa imong kasing-kasing ug naa na po ilang espiritu nga musulti tali nimo. And if we start listening to the voice of the enemy, So nagsugod na kag pagpaminaw sa tingog sa yawa. it can become a stronghold in our mind. So mahimo na siya lig-on diha sa imong kasing-kasing ug di na nimo ipahigawas. And when it's a stronghold, he keeps us in bondage to him. So sa panahon nga mahimo na lang siya lig-on mao na lang imong kapos nimo. And he'll harass us O iya na kang bungkagon, iya na kang dakuton. because he's a thief and a robber. Sinong dumi ang yawa, kawatan o manghuhulak. But the spirit of truth, when we renounce those hidden things, amen? So sa panahon nga ang espiritu sa kamaturan ato nang isulti, mao na imong pagawas nato. And we choose to forgive ourselves and forgive others. So mao na nang pilion nato ang pagpasaylo sa atong kaugalingon o pagpasaylo ngadto sa uban. Then the Holy Spirit can go into your mind, into your heart, and break the stronghold. O ang espiritu sa Ginoo mag-abot sa imong kasing-kasing ug imong sauna imong una-una ug mao na imong bungkag nga ligon nga espiritu nga naa nimo. And so stronghold will cause you to have a wrong self-image. So ang kining maong ligon nga espiritu mo na musulti mo nga sayop na sa imong imahe. And he works because he doesn't want you to step into your sonship. Gusto ang yawa mo sulod nimo kay dili siya buot kay imong badawat ang imong pagkaanak sa Dios. Because the Bible says that we are sons of God, amen? Tungod kay Biblia nag-ingon mga anak ta sa Ginoo. And so if he saved you, then he can fill you with his Holy Spirit and use you. O kung mahimong tang anak, ang espiritu sa Ginoo mag-aabot nimo ug mahimong gamiton ka sa Ginoo. He doesn't look at us like man looks at us. So dili siya mutan-aw kung kinsa ta. Amen? God Amen. chooses us out of love. Gamiton ta sa Ginoo subala siyang gugma. So we thank God that he's able to set us free from any insecurity that you have right now. Magsalamat sa Ginoo tungod kay ipahigawas na ta sa tanan mga munit dibati ta murag kita nga yan karon ipahigawas ka sa Ginoo. The things that probably a lot of you have struggled for years So nahay inside. mga panahon nga kini nga espiritu nga dili na ta angayan nakibukno ta ani sa daghang mga katuigan. And that thing that you've struggled with, you've got to let it go today in the name So of kanang Jesus. espiritu nga imo karon gipakibugnuan pahigawas ka karong adlaw pinaagi sa ngalan ni Ginoong The Hesus. Bible teaches us too that he did not give us a spirit of guilt and condemnation. Ang Amen. espiritu sa Ginoo nagaingon wala ta hatagi niya og pagkahinugman. So whenever children of God carry guilt and condemnation, it's from the enemy. Kung ikaw nibati ka nga hinugman ka, murag nibati ka og dili ka maayo, dili na tingog sa Ginoo, tingog na siyawa. What's happened is we have not asked God to forgive us. O sa may nganong nahitabo na tungod kay wala to, wata mo duol sa Ginoo, wala to tungod ang Ginoo nga iya ta pasayloon. And we have not received
His grace to be forgiven. Kung wala na itong madawat ang iyang grasya, aron mahimutang mga pinasaylo. And so it gives place for the devil to make us feel guilty. So, atong gitugutan o hatagan og lugar ang yawa nga kanunay ta ignon nga oy di ka ngayan mahimo kang guilty kanunay. But when I repent and I come out of agreement with that thing, Sa diha nga nangayo kog pasaylog naghimo kog pakigsabot niya ng butanga. God can come in and wash us of it, Unya ang Ginoo ni sulod og iya kong gihinluan. and He'll free us from whatever came in when that happened. O gipahigawas ta sa Ginoo sa tanan kung kana man mahitabo. Because we can have unforgiveness that has trafficked us for years. Kini espiritu sa pagkadili mapinasayloon mao ni ang nagbabag nato sa daghang mga katuigan. Many times when we were younger, something happened to us and we had unforgiveness come in because it hurt us. So siguro batan-on pa ka unya hangtod karon imo nang gidaladala tungod kay wa nato tuguti kay pahigawas ang atong kaugalingon o kinahanglan nga makabaton ta og pagkamapinasaylo. Or someone hurt our feelings or they abused us, did something evil to us. Siguro ang mga sabatan-on pa ka na ay nakapasakit nimo o na ay nakapadaot sa imong pagbati. And it really hurt the soul, it hurt my heart. So nakapasakit jud na nimo sa imong kalag ug sa imong kasing-kasing. And when we meditate on that and we think about that and we haven't forgiven them, So kung imo gihapon na hunahon ka na way ta sa una gingani ko nya dili natoy pasaylo magbalik-balik na ang kasakit sa atong kasing-kasing. the spirit of offense stays with us throughout our whole life. Ya kana nga espiritu magapabili na sa tibuok natong kinabuhi. And so we walk around, even church leaders can walk around with an offended spirit. So bisan pa nato ang mga pangulo sa simbahan nagalakaw ta pero naay sakit nga di nato makalimtan. They can have resentment. So naatay pakigbato. They can even have anger inside of them as they're preaching to the people. So naagi hapon tay kasuko bisan magwali ta sa mutag mga membro tag mga buotan sa binali. And Magwali ta nga murag apil na igo-igo ka, isuko day ka. I'm talking about Yes, Philippines, yeah. I will add. yeah, Kita mga pastor ba, sahay pa karon ingnon ta, magwali ta dinhi, suko ta sa uban mo na nga pulpito mo itong gamiton nga maigo imong gikasukan. Espiritu ni ay na. Kinahanglan mahigawas ka ana nga espiritu. Hallelujah. Kaya sahay pa karon ingnon ta. Sometimes we use the pulpit to hit the brothers who hit them Yes. because it is still the anger and unforgiveness inside of us. So we need to be free of the kind of spirit because that is Amen. not from the Lord. Okay, Yeah. Apostle, sorry. because no, that's good because it's true. Tinuod na. There are many all over the pulpits in the world. Daghay kaayo nga nagtindog sa pulpito sa tibuok kalibutan. There's many wounded and bleeding shepherds, Nga puno pastors, sa sakit ingon nga mga pastor. and they're bleeding on the people. Oh, ilang usahay ang mga tao ilang kasakitan. And they're, like she was saying, they beat the people, they're angry. Oh, ato lang yun ang gamito ng pulpito tungod kay suko ta, ala igo-igo yun, bisan di na nagikan sa Ginoo. Amen. So the spirit that comes out to the people is not the Holy Spirit and love. Tungod kay nagwali siya uban ang kasuko, ang espiritu, dili espiritu sa Ginoo ang nagaabot dito nila kundi espiritu sa kasuko. So those people, it's like the spirit of guilt and condemnation and shame is coming on the church. So unsa man mahitabo kanang mga tao murag fit ang ilang pagbati murag gihukman sila, murag ilang kanunay hatagan nga kinahanglan maiguni para nga makuan yun maulo ba? Because pastors are the gateway to the church. They're the door. Jesus is the door, but the pastor is the gate So sige that nung releases food. Yeah. Sige nung Isus mapuntahan apan ang mga pastor mao ang kanang agianan, no? Agianan. And so the church can't grow in love and unity because the shepherd is wounded. So tungod kay ang maong pastor nasakitan, ang mga membro dili motubo diha sa iglesia. Tungod kay ang iyang iwali puro na lang kasuko, puro na lang dili maayo nga pagbati. Mo na lang simbahan dili mo
tubo. Yeah, that's why we all need to get healed of those things that have hurt us. So kinahanglan maayo ta kining mga butana nga nakapasakit na to. A lot of disappointment in the pastors. Kita mga pastor, daghan kayo tag mga pagbati nga murag di may upos ko, kay nay mga membro simbahan nga murag muaway. Yeah. Samot na ni mga dagkong hinatagan, murag pastor na po. Because you lay your life down. Di bitaw po pastor, di bitaw po kaasin. I'm talking about some of the tither that they are became a pastor and they Yeah. Sorry, pero I love you. Nga mahigawas mo anang mga butanga kay dili na mo ituyo ug kabubuton sa Ginoo. Kamo nga mga membro nga ni aron dagong hinatagan, ayaw mo pagpakapastor. Muhampol mo sa inyong pastor. Aron ang inyong pong pastor dili masakitan. Amen. Amen. Yes. So we need to be honest today. Yeah. We need to be honest, and if we're angry, if we're frustrated, we need to release Kinahanglan it. mahimo kang tinuod karon. No, be honest to yourself. And sometimes pastors even get angry at God Dagha po'y mga pastor musukos Yeah. Ginoo. because there's been so many disappointments in Tungod life. kay daghan kayo siya murag wala niya maabot ang iyang gusto may tabo. And sometimes the sheep are not nice to us. Usahay ang mga karnero dili maayo nato, mga musukon, musungag. It's true. You lay down your life for the sheep and they may leave you. They may betray you. I don't know. Yeah, daghan kayo mga pastor nga gibiyaan ng mga trabaho, gihatag iyang kaugalingon aron pagpamastor. Pero na mga membro nga sige tan-aw sa pastor unya mobalhin og lain simbahan. But if you're not careful, you will become a bitter pastor. It can happen. Kung magpabinantayon, mga pastor, at pingin yun ninyong kasing-kasing. Ayaw mo kagulan ng manghawa, kaya naipuli ang inuwanan. Amen. And one other thing that happens too is if we have bitterness and unforgiveness So kung saan may mahitabo na itong natay pagtumot, o dili pagpasaylo, within the church, it's going to come out in people's conversations. o maghimo na ta hinuon, o tabi na ta sa tibok simbahan, isgut-isguta na ta. And so God teaches us when our brother offends us, we're supposed to go and talk to them about So it. ang Biblia nagsulti ni nato, nga kung naay makapasakit ninyo, at tuan ang nakapasakit ninyo, kakigsultihin. Ayaw marites. If we would go first to talk to them, it wouldn't spread through the church. Oh, kung dili nato sila sultihan mahitungod nato, halain panabi na tas tibok simbahan, unya kay naamang po'y mga lahinong espiritu nga musakay pod, awa na bungkag ang trabaho sa Ginoo. Because most of it is just miscommunication. Amin ninyo unsay problema nato kanang dili bang sakto nga pakigsulti, dapat pakigsulti tagtarong aron dili ni mahimong tabi sa simbahan. Yeah, someone will say something and you thought you heard them say something and they really didn't even say that. Yo, usahay na yung sulti na to, atong imong nalunggan, pero huwag yung ka magsulti, ana, unya ang sulti dito, di naman mao. Tama And, na? yeah. Okay. Yeah, and what happens instead of going to the person, we go to our best friend, we go to our spouse, all these people to talk about what happened. Okay, unsay mahitabo, biskay kanang nagtabi, mo imong sultihan, muadto na hinuong ka sa imong higala, unya mo ingon na bata, ayaw sapa, ha? Pero ang tibuok simbahan, nahibalo na, kung si problema. So ang maayo, imong adtuon ang nakapasakit nimo, Yeah. para nga maadso. And the one that loves you is going to borrow your offense and they're going to be angry too at the person. Abi ninyo, tinuod na. Kung ang imong sultihan suko po nimo, musakay po na siya. Kung bisan nini siya suko nimo, nig-apil-apil po, suko na po nimo. And then that person now is offended. And then the next person gets offended and it spreads through the whole church. Ikaw ray nasakitan, unya katong imong gisultihan, ang pinapudsuko po po na niya, kay sa una, ingana po na siya. Hangtod nga magtabi-tabi ka, unya dili papunta ng tao ganahan nimo. So ang iyang gisultihan, ang pinapudkasuko, bisan pa siya nasakitin. And then the devil gets a foothold in the whole church and there's Unya church sa buhaton, splits. muyang ka na ang yawa anak nga iglesia. Division in the church. Now the devil has all kinds of doors to come into the congregation. So unsa may mahitabo ang tanang pultahan sa simbahan
masudlan sa yawa tungod kay wa mo mahimong mabinantayon anang espiritu. So when we don't do it God's way in Matthew 18, go to your brother, talk to him, tell him what happened. So kung dili ta mo First. subay pinasikat sa balaang kasulatan nga kung naay nakapasakit nimo adto siya pakikinabi unya pag pinasayloay mo. Then he says, if he doesn't listen to you, then you can take 2 or 3 witnesses with you to have a conversation. Unya ang Biblia nagiyon kung di na siya mutuon nimo maminaw nimo hala paguha ko ng mga buutang leader ninyo makigsulti obliga ko na siya mutuwa na presuhan na. And if he doesn't listen to those witnesses, then you go to your pastors and bring it and say, hey, we need to sit down and have a conversation and talk about this. Tinuod ba yan na? Kung na ay makasala, kung niya mabuhat kag mga leader simbahan, kung niya dili gapon siya maminaw, la atubang na mo sa inyong pastor, kung niya di maminaw, bawa kung na simbahan, kaya di man maminaw, biblical ba na, di ba? And Jesus said if he still won't listen to you, just treat him like a tax collector. Basically like an unbeliever because he's not obeying the scripture. Yeah. Unsay gingon sa Biblia, kung di siya mutuo, kana nakapasak nagbabadlong sa church, niya di mutuo, kana na mga leaders ikuha, na pastor, hala, pag-ausa siya simbahan, kay maayo pa kuno ang mga dili magtutuo, kay maminaw pa. So it means that that person is so full of pride, you can't talk to them. O kanang espiritu bitaw nga ang kinayas tao nga puno sa garbo, lisod yun na nimo sa istoryahan kay napuno pa na siya sa garbo. So we release them to the Lord and let God deal with that. O ako Amen. nang buhian, ingon ba yung Biblia, kay tugyan niyang lawas sa yawa, aron maluwas siyang kalag. Pasagdi na, kay di ba siya magpatudlo? But you forgive. Apan ikaw, You release release. yung pagpasaylo. Ayaw Amen. paghampin o kagsubo, paglumod, mo pasaylo kita. And later today, when we do those prayers, you're going to remember people that offended you and made you angry and irritated you. Oh, so kung dili kat mo pasaylo, kanang tao na kapasakit nimo, moingon ang pag-uok, kanara pa ko, sige, nagpasakit nimo, makuan na ka, kanang mairitado na ka. Bisa niyang aninong suko ka, kaya wag mong ka magpasaylo. Because it's the work of the Holy Spirit. He's going to show you. He knows who's in there. So, ang Espiritu, Ginoo mo padayag nimo mahitungod ana. Praise God. So